Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello class! Ating tatalakayin ang hamong pangkultura, panlipunan, at pagkakakilanlang Pilipino. So, alam mo ba kung sino ka talaga bilang Pilipino? Sa panahon ng TikTok trends at online social medias, minsan nakakalimutan natin kung ano ang bumubuo sa ating Filipino identity. Ang daming hamon, mula sa unti-unting pagkalimot sa sariling wika hanggang sa mga isyong panlipunan tulad ng inequality at fake news. Lahat to nakakaapekto sa kung paano natin tinitingnan ang sarili natin at ang bansa. Pero chill lang, hindi pa huli ang lahat. Tara, pag-usapan natin kung paano natin mapapanatili ang tunay na Pinoy vibes habang ginagawang astig ang ating kultura at lipunan sa modernong mundo. Focus tayo! Ito ang goals natin today. Aalamin natin ang hamong pangkultura at panlipunan na hinaharap ng mga Pilipino ngayon. So ready ka na? Tara na at sabay nating tuklasin kung paano natin pwedeng maging i-hashtag Proud Pinoy kahit sa gitna ng mga pagsubok. Hamong pang-ekonomiya. Lumalaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap, hindi maunlad na sektor ng agrikultura at kawalan ng basehang industrial. Hamong pangkultura at panlipunan. Pagkakakilanlang Pilipino at programa sa pagsulong ng kapakanan at kagalingan ng mga grupong etniko at pag-usbong ng mga kilusang komunista at Moro bunsod ng mga suliraning panlipunan. Natanong mo na ba kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging Pilipino? Sa dami ng nangyayari, mula sa viral memes hanggang sa social issues na trending, parang minsan nawawala na tayo sa sariling kultura. Kultura nating Pinoy, na minana mula sa mga bayani at ninuno. Pero ngayon, hinahamon ng globalisasyon, teknolohiya, at iba't ibang issue sa lipunan. So, paano natin malalaman kung sino talaga tayo? Ano ang role mo bilang kabataan sa laban para sa pagkakakilanlan? Huwag mag-alala, pag-uusapan natin ang lahat ng to. Straight up real talk tungkol sa kultura, lipunan at pagiging Pilipino sa makabagong panahon. Ready? Let's go! Ready ka na bang alamin kung paano nahuhulma ang pagiging hashtag Proud Pinoy sa gitna ng samot-saring hamon? Hindi lang tayo puro hugot at memes. May mga totoong issue na humahamon sa ating kultura at pagkatao bilang Pilipino. Pero don't worry, chill lang tayo. Habang ine-explore natin ang mga hamong pangkultura at panlipunan na bumubuo sa ating pagkakakilanlan. Kaya tara na, sabay-sabay nating balikan ang nakaraan, tingnan ang kasalukuyan, at magplano para sa mas maliwanag na kinabukasan. Game na, besh? Simulan na natin to. Pili, paliwanag. Pumili ng isang larawan at ano ang una mong naiisip kapag nakita mo ang simbolong ito. Marami na tayong alam tungkol sa pagiging Pilipino. Nandyan yung salo-salo, bayanihan, pagmamahal sa pamilya. Pero,
Alam mo ba na may mga hamong nagpapahina sa ating kultura at pagkatao? Real talk, hindi lang to tungkol sa fiesta at pasalubong. May malalalim na isyong panlipunan at pangkultura na bumabago sa ating pagkakakilanlan. So, ano-ano kaya yung mga hamon na yon? Paano ito nakakaapekto sa atin? At paano tayo makakabangon? Tara na! Let's explore at alamin natin to ng mas malalim. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, hinarap ng Pilipinas ang malaking hamon sa muling pagtataguyod ng sariling pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Ating alamin ang mga hamong pangkultura. Ito ay ang mga pagkakakilanlang Pilipino, pagpapahalaga sa grupong etniko, at modernisasyon ng kulturang Pilipino. Ang hamon sa muling pagtataguyod ng sariling kultura matapos ang kolonyal na impluwensya ng Espanya, Estados Unidos at Japan ay tumutukoy sa pagsisikap ng mga Pilipino na maibalik at mapanatili ang kanilang mga tradisyon, wika, sining, at iba pang aspeto ng kultura na naaapektuhan ng mahahabang taon ng kolonyalismo. Ang mga banyagang impluwensya ay nagdulot ng mga pagbabago sa pamumuhay at pananaw ng mga Pilipino. Kaya't ang hamon ay kung paano muling buhayin at palaganapin ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Samantalang ang pagkilala sa pagkakaiba-iba ng kultura sa mga rehiyon ay tumutukoy sa pagpapahalaga at pag-unawa sa mga katutubong kultura, tradisyon, at wika ng mga grupong etniko sa Pilipinas. Mahalaga itong isulong dahil ang bansa ay binubuo ng iba't ibang rehiyon na may kanya-kanyang unique na identidad. Kasama sa hamon ang pagbibigay ng pantay-pantay na pagkakataon at karapatan sa mga grupong etniko tulad ng mga Igorot, Lumad at iba pa upang mapanatili at mapalago ang kanilang kultura sa isang modernong lipunan. Pagpapahalaga sa grupong etniko. Kakulangan ng serbisyong panlipunan, edukasyon, at oportunidad sa trabaho para sa mga grupong katutubo tulad ng mga Igorot, Lumad, at iba pa. Diskriminasyon at marginalization ng mga grupong etniko sa mainstream na lipunan o kawalan ng representasyon ng grupong etniko sa pambansang pamahalaan. Modernisasyon ng kulturang Pilipino. Pag-aangkop sa globalisasyon habang pinapanatili ang natatanging pagkakakilanlan. Paglaganap ng Western culture sa pamamagitan ng teknolohiya at media. Sa panahon ng trending challenges at viral TikToks, tanong ko lang, paano nga ba natin isinasabuhay ang pagiging Pilipino? Ang Filipino identity ay hindi lang tungkol sa adobo, fiesta o pagiging hospitable. Ito ay tungkol din sa mga kwento, ugali at tradisyon, mga bagay na unti-unting hinahamon ng modernong mundo. Habang busy tayo sa pag-scroll at pag-like, nakakaligtaan na natin minsan ng yaman ng kultura ng ating mga kababayan mula Luzon hanggang Mindanao. Kaya, challenge accepted ba? Muling buhayin at ipagmalaki ang sariling atin. Kilalanin ang iba't ibang kultura at bansa. At sabay-sabay tayong magbigay ng respeto at halaga sa ating ugat. Remember, pagiging totoo sa ating pagkakakilanlan ang pinaka-authentic trend na hindi kailanman mag-e-expire. Ang hamong panlipunan ay tumatalakay sa mga seryosong isyung kinaharap ng Pilipinas.
Ito ay ang mga pag-usbong ng kilusang komunista, pag-usbong ng kilusang Moro, at suliranin sa urbanisasyon at kahirapan. Idagdag pa natin ang rehabilitasyon ng lipunan, diskriminasyon at karapatang pantao, pakikibaka sa politikal na rehimen. Imagine a time where freedom feels like a distant dream, and the voice of the people is drowned out by those in power. Hindi ito plot ng isang movie. Ito ang realidad na nagbunsod sa pag-usbong ng kilusang komunista sa Pilipinas. Sa gitna ng mga sakripisyo at laban para sa pantay na karapatan, may mga kabataang tulad ninyo na sumiklab ang diwa ng pagbabago. Pero teka, ano nga ba talaga ang ugat ng ideolohiyang ito? Bakit marami ang nahikayat at bakit ito nagpatuloy sa kabila ng mga hamon at pagbabawal? Let's dive into the history behind the movement that aimed to rewrite the nation's future. Isang revolusyonaryong kilusan na nag-iwan ng markang hanggang ngayon ay pinag-uusapan. Lumaganap ang kilusang komunista dahil sa kawalan ng lupa, kahirapan, at hindi pantay na distribusyon ng yaman. Ang pagtatatag ng hukbalahap o hukbong bayan laban sa Hapon ay nagpatuloy laban sa gobyerno sanhi ng mga isyu sa lupa at social injustice. Sa bawat yugto ng kasaysayan, may mga ideyang nagsisilbing apoy ng pagbabago. Ang kilusang komunista ay nag-ugat mula sa matinding pagkakait ng karapatan at hustisya. Pero sa bawat kilusan, may mga aral na kailangang balik-balikan. Pag-usbong ng kilusang Moro. Ang kawalan ng pagkilala at suporta sa mga Muslim sa Mindanao ay nagdulot ng pagkabuo ng Moro National Liberation Front or MNLF at Moro Islamic Liberation Front MILF. Mga isyu sa lupa, relihiyon, at diskriminasyon ang ugat ng labanan para sa otonomiya at kalayaan. Para itong nakatira ka sa isang mundo where your own identity is constantly questioned and your culture feels like it's always on the sidelines. Sounds unfair, right? Ganyan mismo ang naramdaman ng ating mga kapatid na Moro noong mga panahong sinubukang burahin ang kanilang pagkakakilanlan at kontrolin ang kanilang lupain. Pero dahil hindi sila basta-basta nagpapasindak, nagsimula ang isang makasaysayang kilusan na puno ng tapang at pagkakaisa, ang kilusang Moro. Bago tayo mag-move on sa susunod na video o mag-post ng bagong selfie, time out muna. Pag-usapan natin kung paano sumiklab ang kilusan at paano ito nagbigay ng malalim na marka sa ating kasaysayan bilang mga Pilipino. Suliranin sa urbanisasyon at kahirapan. Paglipat ng mga tao mula sa kanayunan patungong lungsod na nagdulot ng urban congestion at squatter settlements. Lumawak ang agwat ng mayaman at mahirap na nagpalala sa hindi pagkakapantay-pantay. Isipin nyo na lang, mayroong mga tall buildings, busy streets, and endless city lights. Parang aesthetic na pang IG story, di ba? Pero behind the filters and hustle, nandyan ang realidad ng urbanisasyon. Traffic na walang katapusan, informal settlers, at kahirapan na hindi kayang itago ng kahit anong magandang view.
Sa mabilis na pag-usbong ng mga syudad, sabay din ang paglaki ng mga hamon na kinakaharap ng mga taong nabubuhay sa ilalim ng anino ng modernisasyon. Kaya, bago tayo mag-dream ng perfect city life, let's take a closer look sa mga suliranin ng urbanisasyon at kung paano ito konektado sa kahirapan. Ito ay isang simbolo ng pag-unlad, pero kasama rin ito ang mga hindi natutugunang pangangailangan at lumalalang kahirapan. Rehabilitasyon ng lipunan. Muling pagtatayo ng mga nasirang infrastruktura, ekonomiya, at lipunan matapos ang digmaan. Kakulangan sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon, at pabahay para sa mga Pilipinong naaapektuhan ng digmaan. The word rehabilitasyon ay parang nakatira ka sa isang society where everyone deserves a second chance, where change isn't just a hashtag, but a reality. Sounds ideal, right? Pero sa likod ng bawat problema sa lipunan, krimen, kahirapan, at kawalan ng pagkakaisa, may mga tao at sistema na nagtutulak para sa pagbabago. Ito ang layunin ng rehabilitasyon ng lipunan. Hindi lang basta pag-ahon, kundi pagbubuo ng isang makatao at makatarungang komunidad. Kaya, bago tayo mag-focus sa drama ng mundo, let's talk real. Paano nga ba natin isusulong ang isang lipunang hindi nang iiwan sa mga nahuhuli? Diskriminasyon at karapatang pantao. Patuloy na diskriminasyon sa mga kababaihan, grupong etniko, at mga manggagawa. Kawalan ng sapat na batas na nagpoprotekta sa karapatang pantao ng lahat ng sektor ng lipunan. So, real talk muna tayo. Napansin niyo ba kung paano minsan ang respeto at karapatan ng tao ay parang optional lang? Kapag nagiging trending topic ang diskriminasyon, biglang lahat ay may opinyon. Pero, ilang tao lang ba talaga ang kumikilos para may mabago? Sa likod ng mga isyong ito, ay may mga kwento ng sakit at pakikibaka ng mga individual na naghahangad lang ng patas na pagtrato. Bakit nga ba nangyayari pa rin ito sa panahon natin? Tara, pag-usapan natin kung paano nauugat ang diskriminasyon at bakit mahalaga ang pagtataguyod ng karapatang pantao sa isang modernong lipunan. Ang karapatang pantao ay hindi trend na pwedeng pag-usapan ngayon at kalimutan bukas. Ito ay dapat nating itaguyod araw-araw. Let's think about a world where speaking up could cost you your freedom, or worse, your life. Hindi ito eksena sa isang movie. Ito ang realidad na hinarap ng marami sa ilalim ng mapaniil na politikal na rehimen. Sa bawat sigaw para sa kalayaan, may kwento ng tapang at sakripisyo. Pero, bakit nga ba sumiklab ang pakikibaka? At paano naging inspirasyon ang paglaban para sa mga susunod na henerasyon? Bago tayo mag-move on sa kasalukuyan, let's rewind and unpack the struggles that shaped our fight for democracy. Narito ang pakikibaka sa politikal na rehimen, pag-iral ng demokrasyang elite, neokolonyalismo o hindi lantad na impluwensya ng mga dayuhang bansa, lalo na ang Estados Unidos, sa ekonomiya at politika ng Pilipinas.
Sa laban para sa kalayaan at karapatan, laging may mga bayani, kilala man o hindi, na handang ialay ang lahat. Ang pakikibaka sa politikal na rehimen ay paalala na ang demokrasya ay isang responsibilidad na kailangang alagaan. Ngayon, habang nakikita natin ang mga epekto ng kasaysayan sa ating kasalukuyan, tanungin natin ang ating sarili. Paano natin itutuloy ang laban sa mga bagong anyo ng pang-aabuso? Remember, history is more than a story. It's a call to action. Kung hindi ngayon, kailan pa? Hey Tim! Ready na ba kayo? Let's roll up our sleeves and dive into some hands-on activities today. Excited na akong makita ang creativity at collaboration nyo in action. Let's make this session productive and fun, kaya let's G, hands-on muna tayo. Debate tungkol sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mga rebeldeng grupo. Magkaroon ng isang debate tungkol sa kahalagahan ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at mga rebeldeng grupo tulad ng CPP, NPA at MNLF or MILF. Tatalakayin ang mga isyong dulot ng mga kilusang ito at ang posibleng solusyon para sa kapayapaan. Narito ang mga hamong pangkultura at panlipunan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig na may kaugnayan sa pagkakakilanlang Pilipino. Mga programa para sa grupong etniko at pag-usbong ng mga kilusang komunista at Moro. Ang mga programa sa pagsulong ng kapakanan at kagalingan ng mga grupong etniko, pag-usbong ng mga kilusang komunista at Moro, bunsod ng mga suliraning panlipunan, ay binubuo ng land reform programs, mga ahensya para sa grupong etniko, edukasyon at modernisasyon, at pagpapanatili ng kapayapaan. Okay, class? So let's talk about something real land reform. Alam nyo ba na sa kabila ng modernisasyon, marami pa rin magsasaka ang walang sariling lupa? Ang Land Reform Program ay ang pagsisikap na maipamahagi ang mga lupain sa mga magsasaka upang masolusyonan ang isyu sa lupa at kahirapan. Land reform isn't just a policy. It's a movement towards social justice. Sa kabila ng mga pagsubok at kakulangan sa implementasyon, patuloy ang laban para sa karapatan ng mga magsasaka. Ayon sa isang pag-aaral, nananatili ang hindi pantay na pagmamay-ari ng lupa dahil sa impluwensya ng mga elite sa politika. Kaya naman, bilang isang kabataan, may boses kayo sa isyong ito. Let's stay informed, engage in meaningful discussions, and support initiatives that aim for genuine land reform. Remember, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkilos ng bawat isa. Mga ahensya para sa grupong etniko. Pagtatatag ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP. Pagbuo ng mga programa para sa edukasyon, kalusugan, at kabuhayan ng mga etnikong minorya. Sa panahon ngayon, mahalaga ang pagkakaroon ng ahensya at organisasyon na nakatutok sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang etniko. Ang mga programang ito ay nagsisilbing tulay upang matiyak na ang bawat isa ay may pantay-pantay na pagkakataon at proteksyon sa ating lipunan. Kaya, paano tayo makakatulong bilang kabataan sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga ahensyang ito at sa kanilang mga programa? Support initiatives that promotes inclusivity,
and equality for all. So class, alam nyo ba na sa panahon ng modernisasyon, ang edukasyon ay hindi na limitado sa loob ng classroom? Dahil sa online classes at platforms tulad ng Facebook, Google Meet, or YouTube, mas accessible na ang pagkatuto sa kahit anong oras at lugar. Ito ang pagpapalawak ng access sa edukasyon upang matugunan ang kahirapan at mapanatili ang pagkakakilanlan ng bawat rehiyon. Sa kabila ng mga benepisyo ng online learning, may mga hamon din tulad ng digital divide at kakulangan sa resources. Kaya, bilang kabataan, paano natin magagamit ang teknolohiya upang mapabuti ang ating edukasyon at matulungan ang iba? Panatili ng kapayapaan. Alam nyo ba na ang kapayapaan ay hindi lang basta kawalan ng gulo? Ito ay isang aktibong proseso ng pagbuo ng pagkakaisa at pag-unawa sa ating komunidad. Peace talk sa pagitan ng pamahalaan at mga rebeldeng grupo tulad ng CPP-NPA at MNLF or MILF upang maibsan ang tensyon at labanan. Sa huli, ang kapayapaan ay nagsisimula sa ating mga sarili. Sa pamamagitan ng simpleng mga hakbang tulad ng pagpapakita ng malasakit at pag-unawa, makakatulong tayo sa pagbuo ng mas maayos na komunidad. Tandaan, ang bawat maliit na aksyon ay may malaking epekto sa ating lipunan. Kaya, magtulungan tayo para sa isang mas mapayapang bukas. Let's G! Hands-on muna tayo sa activity na ito. I'm sure madami na tayong natutunan habang nag-i-enjoy sa pakikinig. Kaya't magsimula na tayo. Pinatnubayang pagsasanay. Basahin ang kwento at kumpletuhin ang chart. Pista ng pagkakaisa. Sa isang maliit na bayan, sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, isang kwento ng isang mahalagang bahagi ng wika at sining na nagbibigay linaw at kagandahan sa pagsasalita, pagsusulat, at pagtatanghal ang naganap. Ang bayan na ito ay kilala sa kanyang masiglang kultura at tradisyon. Isang araw, nagkaroon ng malaking pista ang bayan. Ang tahanan ay nagbukas ng kanilang pintuan para sa mga bisita mula sa iba't ibang tribo at komunidad. Ang kapwa pagtatanghal ng mga tradisyonal na sayaw at kantang nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa ay nagdulot ng tuwa at pag-usbong ng diwa ng bayanihan. Ngunit, sa kabilang banda, may mga hamon ding kinakaharap ang bayan. Ang kawalan ng trabaho sa ilalim ng isang industrialisadong mundo ay nagdudulot ng pangamba sa mga puso ng mga mamamayan. Upang malunasan ito, nagtulungan ang mga lokal na negosyante at komunidad upang itaguyod ang lokal na ekonomiya. Sa paglipas ng panahon, natutuhan ng bayan na ang pagpapahalaga sa kanilang kultura at pagtutulungan sa mga hamon ng lipunan ay nagbubukas ng pinto tungo sa maunlad na hinaharap. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, ang bayan ay patuloy na nagiging halimbawa ng pagsulong ng kultura at pagbabago sa lipunan. Salamin ng kwento. Basahin ang kwento at ibuod ang mga hamong pangkultura at pang-ekonomiya. Isulat ang pamagat,
tagpuan, tauhan, hamong pangkultural at pang-ekonomiya, at aral o mensahe. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, narito ang mga hamong pangkultura at panlipunan at mga epekto nito sa bansa. Globalisasyon, automation, public health crisis, migrasyon, diskriminasyon, climate change, at political instability. Globalisasyon. Ito ang proseso ng mas malawakang ugnayan ng mga bansa. Nagdudulot ng mas mabilis na daloy ng impormasyon, produkto at teknolohiya. Pagdepende sa imported na produkto at pagkamatay ng lokal na industriya. Automation. Ang paggamit ng makinarya o teknolohiya upang mapabilis at mapadali ang paggawa na kadalasang nagbabawas ng pangangailangan sa mano-manong trabaho. Pinalalakas ang produksyon at kahusayan sa trabaho, ngunit nagdudulot din ng kawalan ng trabaho sa mga manggagawang hindi sanay sa teknolohiya. Pagkawala ng trabaho ng mga manggagawa sa sektor ng manufacturing at service industry dahil sa paglaganap ng makabagong teknolohiya. Ang public health crisis naman ay isang malawakang suliraning pangkalusugan na nakakaapekto sa maraming tao gaya ng pandemya, kakulangan sa serbisyong pangkalusugan o malnutrisyon. Nagpapalala ng kahirapan at kawalang seguridad sa kalusugan na lalong nakakaapekto sa mga grupong etniko at mahihirap. Ang epekto ng pandemya gaya ng COVID-19 sa ekonomiya, kawalan ng trabaho, at akses sa kalidad ng serbisyong pangkalusugan lalo na sa mahihirap. Migrasyon. Ang paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa iba pang lugar para sa paninirahan o trabaho. Dulot ng iba't ibang salik tulad ng kahirapan, kaguluhan, o pagkakataong pangkabuhayan. Nagbibigay oportunidad sa mas magandang kabuhayan, ngunit maaaring magdulot ng pagkaubos ng lakas ng paggawa sa mga komunidad at pagkawala ng koneksyon sa sariling kultura. Brain drain o pag-alis ng mga profesional at skilled workers para sa mas magandang oportunidad sa ibang bansa na nag-iiwan ng kakulangan sa manpower sa bansa. Diskriminasyon. Ang hindi pantay na pagtrato sa mga tao batay sa kanilang lahi, kasarian, relihiyon, etnisidad o iba pang pagkakaiba na nagdudulot ng kawalan ng karapatan o oportunidad. Nagiging sanhi ng kawalang pantay na karapatan at oportunidad na nagreresulta sa mas malawak na agwat sa pagitan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Patuloy na marginalization ng mga grupong etniko at LGBTQ sa akses sa edukasyon, trabaho
at serbisyong panlipunan. Climate change. Ang malakihan at pangmatagalang pagbabago sa klima ng mundo dulot ng natural na salik at mga gawaing pantao tulad ng polusyon at pagkakalbo ng kagubatan. Nagpapalala ng kahirapan at kawalang seguridad sa pagkain at kabuhayan ng mga grupong umaasa sa agrikultura, partikular ang mga katutubo. Pagtaas ng bilang ng kalamidad tulad ng bagyo, pagbaha at tagtuyot na labis na nakakaapekto sa mga rural na lugar at kabuhayan ng mga magsasaka. Political instability. Ang kawalan ng kaayusan sa pamahalaan na kadalasang nagreresulta sa kaguluhan, kudeta o hindi matatag na sistema ng pamamahala. Nagdudulot ng kaguluhan, paghina ng ekonomiya at pagkawala ng tiwala sa pamahalaan na maaaring mag-udyok ng mas malalim na pagkakahati ng lipunan. Korupsyon, red tagging, at kawalang tiwala sa mga institusyon ng pamahalaan na nagdudulot ng paghina ng pagkakaisa at demokrasya. Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Tapat dapat. Narito ang issue, epekto. Itapat ang mga hamong pangkultural at panlipunan sa mga epekto nito sa bansa.